أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyo lahat. At ngayong araw po ang ating pag-usapan ay isa po sa napapanahon na dapat pag-usapan na ito ang mga mabiyayang mga panahon. Yan po ang napili ng ating mga kapatid na paksa na napakagandang pag-usapan itong paksa ngayon dahil tayo ngayon ay napapaloob sa tinatawag na unang 10 araw ng Dhul-Hijjah na kung saan ito ay mga mabiyayang mga araw na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na naiulat ni Imam Al-Bukhari, "Ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani al-ushr." Qalu, "Ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah?" Qal, "Wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay'." Rawahu al-Bukhari. Itong hadith na ito ay nagpapatunay lamang ng kahalagahan at yung pagiging mabiyaya ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, na kung saan tayo ay nagsimula na tayo dahil ngayong araw ng linggo, ang unang araw ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Sinabi sa hadith na ito ayon sa pinakamalapit niyang kahulugan na sinabi ng propeta na ma min ayyamin al-amalu as-salih fiha, walang mga araw na ang gawain dito na mabuti ay kamahal-mahal, kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw na ito, maliban sa tinatawag na yung 10 araw na ito. Ibig sabihin, yung unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, ang gawain dito ay kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga gawain ng mga mabubuti ay kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng mga sahaba na sinabi ng isa sa mga sahaba, "Qalu ya Rasulullah, o propeta ng Allah, wala jihadu fi sabilillah?" Kahit ang pakikipaglaban sa landas ni Allah, kahit yung jihad fi sabilillah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, kahit na ang jihad o yung pakikipaglaban sa landas ni Allah. Ibig sabihin ay mas mainam ang paggawa dito ng mga tinatawag na kabutihan. Yung mga gawain na mabubuti dito sa unang 10 araw ay mas mainam kaysa jihad fi sabilillah. Subhanallah. At hindi lingid sa inyong kaalaman na ang jihad ay napaka laking gantimpala ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pakikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil isa sa mga nabanggit sa mga riwaya ng hadith ng propeta ay siya ay pwede siyang makakuha ng 70 na mga tao na sila ay maaring parusahan, pero magiging tagapamagitan siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, at itong mga malalapit sa kanya ng mga tao ay makakapasok sa paraiso dahil sa kanyang pagiging tagapamagitan kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sila yung mga tinatawag na gantimpala ito sa kanila na nakipaglaban sa landas ni Allah. Ngunit sinabi ng propeta ay mas mainam ang gawain, ang mga mabubuting gawain sa unang 10 araw kaysa pakikipaglaban sa landas ni Allah. Maliban lamang, sinabi ng propeta, maliban lamang illa rajulun kharaja bi nafsihi, maliban sa isang tao na lumabas na nakipaglaban sa landas ni Allah, kharaja bi nafsihi wa malihi, siya ay lumabas at dala niya ang lahat ng kanyang kayamanan, thumma lam yarji' min dhalika shay', at siya ay hindi nakabalik at ganun din ang kanyang kayamanan. Ibig sabihin, siya ay nakipaglaban at nasyahid sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala at ginamit niya ang kanyang kayamanan sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay katulad ng gantimpala. Ibig sabihin ay halos magkapareha sila ng gantimpala sa itong tao na ito na nakipag-jihad sa landas ni Allah kasama ang kanyang kayamanan at wala na siyang naibalik kahit ang kanyang sarili ay nasyahid sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito napakalinaw na ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay napaka mabiyayang mga araw. Napaka mabiyayang mga araw. Nabanggit din ng Allah sa banal na Quran, "Wal fajri wa layalin 'ashr."
wal fajr, sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng fajr, yung tinatawag na oras ng fajr, walayalin ashr, at sa gabi ng sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Subhanallah. So napakadakila ito, biyaya ito na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Kaya naman, nararapat sa isang mananampalataya na siya ay gumawa ng maraming mga pagsamba ayon sa kakayahan ng tao. At ilan sa mga bagay na tinatawag na dapat, o yung mga bagay, mga gawain na mabubuti na dapat gawin ng isang mananampalataya, mainam na gawin ng isang mananampalataya sa mga araw na ito, ay kabilang dito ay ang pagsasagawa ng Hajj at saka Umrah sa may kakayahan. Ang gantimpalan ng Umrah ay al-Umrah ila al-Umrah ay kafara. Ibig sabihin ay patatawarin ang nagawang kasalanan ng isang tao sa pagitan ng Umrah sa pangalawang Umrah. Yan ay gantimpalan ng pagsasagawa ng Umrah. Ganon din yung tinatawag na pagsasagawa ng Hajj kung tayo ay may kakayahan. Ang gantimpala sa pagsasagawa ng Hajj ay kayawmin waladathu ummu, parang bagong panganak ng kanyang nanay na wala siyang kasalanan. Siya ay yung tinatawag al-Hajjul Mabrur, laysa lahu jazaa illa jannah. Ang Hajj na katanggap-tanggap kay Allah, wala siyang gantimpala maliban sa paraiso ng Allah. Ganun din na para siyang bagong panganak na siya ay pinatawad ang kanyang mga kasalanan. Yan ang tinatawag na pagsasagawa ng Hajj. Ngunit sa panahon natin ngayon ay may pandemya, sana dumating ang panahon at mabilis tayong makarecover at inshallah lahat ng mayroong intensyon sa kanyang puso na gusto makapag-Hajj ay padaliin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na lahat tayo ay makapagsagawa muli ng Hajj, lalo na sa mga hindi pa nakakapagsagawa ng Hajj. At sa mga tao na mayroong mayroong intensyon sa kanilang puso na sila ay magsasagawa ng Hajj, ngunit nagkaroon ng pandemya, mayroon po kayong gantimpala inshallah. Yan ay nabanggit sa hadith ng propeta na kapag ang tao ay nag-intensyon ng kabutihan na gagawin niya ito, ay gagantimpalaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang awa at habag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay intensyon pa lang na gagawa tayo ng mabuti, gagantimpalaan na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mga mabubuting mga gawain sa mga araw na ito ay ang pag-aayuno. Pwede tayong mag-ayuno mula halimbawa, yung nakapag-ayuno ngayong linggo sa may kakayahan hanggang sa araw ng Arafah. Kung hindi naman, pwede sa Lunes at saka sa Huwebes o kaya ay sa araw ng Arafah. Yun ang pinakamahalaga sa araw ng Arafah. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siyamu yawma Arafah ahtasibu ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pag-ayuno sa araw ng Arafah ay ang kanyang gantimpala insyaallah ay patatawarin sa kanya ang kanyang mga naunang mga kasalanan at yung isang taon na kasalanan at yung nakalipas na isang taon na kasalanan. So dito, isa ito sa mga bagay na dapat wag nating kalimutan insyaallah. Kung meron tayong mga trabaho, kung meron tayong may mga ginagawa tayo, hindi natin kaya mag-ayuno, ay inshallah sikapin natin na itong araw ng Arafah ay yun ang maisagawa natin. Yun ang isa sa pinaka nabanggit ng propeta na napakalaking gantimpala dahil patatawarin ng Allah ang ating mga isang taon na nakalipas at saka yung darating na isang taon na mga kasalanan. Kabilang din doon ay yung siyempre ang pagdarasal. Ang pagdarasal ay haligi ng Islam. So bago tayo magsagawa ng mga sunna na pagdarasal, ay syempre yung ating mga obligadong sala, pangalagaan natin. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala. Ang pagitan natin at ng mga hindi mananampalataya, ang ating pagkakaiba ay ang sala. Sino man ang mag-iwan nito ay para niyang iniwan ang relihiyong Islam. Sino man ang iwan niya ito ng buong buo, iwan niya talaga ang tinatawag na sala. Hindi man siya nagsasala kahit Jum'ah, kahit ibang mga oras ay tinatawag na ito. Siya ay para siyang lumabas sa relihiyong Islam. Kaya napakahalaga po ang sala at ito ang pinakaunang bibilangin, lilitisin sa araw ng paghukom sa ating mga gawain. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah salatuhu. Ang pinakaunang bibilangin sa araw ng paghuhukom sa isang alipin ay ang kanyang sala. Kapag ito ay nagtagumpay, ay titingnan ang kanyang mga ibang mga gawain. Kapag ito ay hindi nagtagumpay,
ay hindi natitingnan sa kanya ang kanyang ibang mga gawain. Kaya napakahalaga po ang sala. At pangalagaan natin syempre yung mga sala na mga sunna kung kaya natin. Ganun din yung salatul witr, salatul duha, at iba pang mga sunna na sala. Ganun din, kabilang sa mga sunna na gagawin natin ay yung pagtakbir, tahmid, at saka tahlil, at saka yung pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung bagitin natin yung la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yung Allahu Akbar, yung walillahil hamd, at saka yung iba pang mga pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa nabagit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya na napakainam itong mga unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Kaya sinabi niya, pinag-utusan siya na paramihin niyo dito ang inyong pag-alaala kay Allah. Paramihin niyo dito yung pagdakila, pagsabi ng la ilaha illallah. At isa po sa mga nabagit ng ating mga ulama ay yung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yan ay pwede nating ulit-ulitin kapag tayo ay sa opisina, sa bahay, sa palengke, tayo ay pupunta ng masjid, tayo ay nakasakay ng sasakyan, kayo nakasakay ng kabayo, nakasakay o nakaupo, habang tayo naghihintay, kahit nakahiga tayo, banggitin natin ito dahil ito yung isa sa mga nabanggit na mga ulama na sunnah mula sa unang araw ng tinatawag na unang araw ng Dhul-Hijjah hanggang sa huling araw ng Tashriq, na yun yung pang-13 araw ng Dhul-Hijjah, na ito yung pinakahuling araw sa tinatawag na Ayyam at Tashriq. Yan ay sunnah na dapat nating gawin. At ang ibang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, napakaraming mga adhkar o pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din dito yung pagbibigay ng sadaqah. Pagbibigay ng sadaqah. Tayo, nakadepende ito sa kakayahan natin. Kung kaya natin magbigay ng 10 pesos, 15, 20, 100, depende sa kakayahan ng tao. At hindi ito tinatawag na obligatory, kundi ito ay optional. Ito ay sadaka na tinatawag na kung kaya ng isang tao ay napakainam. At yan ay isa sa pinaka-dahilan, ang pagbibigay ng kawang gawa, ng pagdami, yung pagrami ng biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kawang gawa o yung pagbibigay ng sadaka sa mga nangangailangan. Lalo na sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, mga pinsan natin na sila ay nangangailangan, yan ay napakalaking gantimpala na makukuha natin dyan ng pagbibigay ng tulong. Kabilang din doon ay yung tinatawag na udhiyah o yung kurban na sinasabi natin, yung pagkakatay. So yan po ay may mga ulama na nagsabi na obligado sa may kakayahan, at ang ibang mga ulama sinabi naman nila na ito ay sunnah muakkada, kung kaya ng isang tao. Kung hindi po kaya, pwede pong magtulong-tulong ang magkakapatid para bumili ng tinatawag na kambing o kaya ay baka o kaya ay kamelyo. Okay, ngayon ang isang pamilya, ang isang bahay, ay pwede po sila magkatay ng isang kambing o pwede sila magtulong-tulong sa isang kambing. Yan ang kabilang sa mga maiinam na gawain. Ito ay sunnah ni Propeta Ibrahim alaihissalam na ginagawa niya o ginawa niya, at ganun din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay kasama sa mga sunnah niya na dapat nating isabuhay. At bilang panghuli, yung tinatawag na kapag ang tao ay magkakatay, ay nararapat na ngayong araw ay nagsimula na siya na hindi siya pwedeng magputol ng kuko at saka magputol na anumang mga balahibo o yung parte ng kanyang mga buhok. Magsisimula ito hanggang sa araw ng Eid na siya ay kumatay na. Kapag siya ay kumatay na, ay pwede nang siya pumutol ng kuko at saka tinatawag na magputol ng buhok na o yung balahibo na gusto niyang putulin. Ito ay tinatawag na bagay na dapat natin malaman. Kung nagawa man natin yun, nakalimutan natin, ay wala pong masama doon. Hindi naman tayo magkakasala kung nakalimutan natin ito o hindi natin sinasadya. At bilang panghuli, ay mga payo natin, 3 payo natin na dapat isabuhay natin sa mga araw na ito. Una ay ang tunay na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. May mga iba na nagsasagawa ng sunnah pero may ginagawang malaking kasalanan.
Yan ang malalaking kasalanan ay dapat na magbabalik loob ang tao dito. Katulad ng riba, katulad ng subhanallah, yung iba pang mga gawain na masasama. Hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na yung mga malaking kasalanan. Yung mga malaking kasalanan, yan ay dapat na tinatawag na iwasan ng isang tao at magbalik loob ang tao kapag siya ay nakagawa ng malaking kasalanan. Yan din, may iba na siya ay gumagawa ng mga dati may nagtanong na may ginagawa siyang kasalanan, ay saka daw siya magbabalik loob kapag daw iiwan na daw niya yung kasalanan na yun, subhanallah. Ang hindi alam ng tao, subhanallah, alam natin lahat na tayo ay babawian ng buhay. Hindi natin alam kung kailan ito darating. Hindi natin hawak ang buhay natin. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Sinabi ng Allah na hindi natin alam kung saan tayo babawian ng buhay, saan tayo mamamatay, at hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay. Pero ang malinaw sa atin ay kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng buhay ay makakatikim ng kamatayan. Bakit? Kailan pa tayo magbabalik loob? Hindi na ba sapat yung naririnig natin na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Napakarami mga namatay na lumalabas sa mga newsfeed natin, sa Facebook natin, na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bata, matanda, mayaman, mahirap, babae, lalaki, walang sakit, may sakit. Sapat na ito na dapat na ang tao ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagbabalik loob. Makagawa tayo ng kasalanan, magbalik loob tayo. Huwag tayo mawalan ng pag-asa sa awa, habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay gawin natin, sikapin natin na makagawa tayo ng kabutihan sa mga araw na ito. Ano mang klase ng kabutihan ng kaya natin? Ano mang nababagay sa atin? Halimbawa, ang kaya lang natin ay tumulong sa mga halimbawa, magturo. Yan, magtuturo ka sa mga hindi marunong bumasa ng Quran. Magtuturo ka sa mga tao na hindi marunong magsala. Magsishare ka ng mga video ng mga ustad na mapagkakatiwalaan. Gagawa ka ng page o kaya YouTube channel na ipunin mo dito mga pagbabasa ng Quran, mga lecture ng mga kilala natin na mga ulama na ito ay sila ay nasa akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, akida ng Salafus Salih, na ito yung tama na akida. So dito, isa ito sa dapat na bigyan natin ng oras ang ating mga sarili, itong bagay na ito. Sikapin natin sa abot ng ating makakaya, i-grab natin ang opportunity na ito na inabutan tayo ng araw na ito, itong sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah. Napakabilis po ito na dadaan. Kung hindi tayo gagawa ng kabutihan dito, kahit yung pagdikr kay Allah, yung tinatawag na, kahit yung linisin natin ang ating mga puso, di ba? Mahirap siyang gawin, madaling sabihin. Yung ito, magpatawad tayo, humingi tayo ng tawad, subhanallah. Napakaganda ito na oras na piliti mo sa sarili mo na magpatawad. Dahil yan ang utos ng Allah. Isakripisyo mo. Tinatawag na yung pride mo ay dapat katayin mo na yan. Yung pride na yan. Dahil yan ang dahilan. Yung pride na yan, yung pagmamalaki na yan, ang dahilan ng paglabas ni Iblis sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagparusa sa kanila Allah subhanahu wa ta'ala. Marami na dati, mga kabataan pa, yung iba pa, may mga kayamanan, yung mga iba matatanda na, yung iba nag-retire. Bago mag-retire, sabi niya, magsasagawa ko ng Hajj after mag-retire, pero may kakayahan sa buhay. Hindi nagsagawa ng Hajj, nagkaroon ng pandemic, nagastos yung pera, wala na. 'Di ba? So, kapag dumating tayo sa oras, ano man ang binuksan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na biyaya niya, ay gamitin natin para kay Allah. Isa sa nabanggit ng ating mga ulama na tanda na ikaw ay biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kapag yung biyaya sa iyo ng Allah ay magamit mo sa bagay na kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nagamit mo ang mga bagay na biyaya sa iyo ng Allah sa mga ikinalulugod ng Allah, yan ang tunay na biyaya. Pero kapag ang tao ay biniyayaan ng Allah pero ginamit niya sa mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Allah, yan ay pagsubok sa kanya, subhanallah. At bilang panghuli ay umiwas tayo sa paggawa ng kasalanan. Ito man ay maliliit na kasalanan, nawa ipatawarin tayo ng Allah. Lahat tayo nagkakasala,
Pero wag tayo mawalan ng pag-asa. Tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam nabanggit na sa isang pagtitipon lamang ay siya ay humihingi ng tawad kay Allah ng 70 beses. Sa ibang riwaya ay 100 beses. Allahu Akbar. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay pinatawad na ng Allah. Siya ay pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ganun pa man, siya pa rin ay humihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Paano pa kaya tayo? Subhanallah. Kaya narapat lamang na anuman ang kasalanan, anuman ito na mga gawain na mga hindi kalugod-lugod kay Allah ay iwasan natin sa abot ng ating makakaya. Tayo ay tinatawag na nagkakasala. Pero ang palagi, yung tinatawag na ang pananatili sa kasalanan na hindi nagbabalik loob ang tao, ayan isa sa yun ang kapintasan sa tao. Pero ang pagkakasala, normal po, lahat tayo nagkakasala. Pero ang tao ay dapat wag siya mawala ng pag-asa. Siya ay tinatawag na magbalik loob. Sanayin natin ang sarili natin at dapat ay labanan natin ang ating mga sarili. Bakit? Kasi yun ang tunay na pakikipaglaban, jihadun nafs. Dapat labanan natin ang kagustuhan ng ating sarili. Labanan natin ang huwag tayong magpatalo kay Iblis. Dahil si Iblis, ang gusto niya, mawalan tayo ng pag-asa. Ang gusto niya ay isipin natin na wala na tayong pag-asa. Ang gusto ni Iblis ay gumawa pa tayo ng kasalanan. Subhanallah. Yan ang nabagit sa Quran na adu mubin, malinaw na kalaban itong si Iblis. Kaya narapat lamang na tayo bilang isang manampalataya, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dapat siya ang talunin natin. Paano natin tatalunin? Magbabalik loob tayo kapag nakagawa tayo ng kasalanan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Magbalik loob tayo. Dahil yan ang ayaw ni Iblis. Ayaw niya na magbabalik loob tayo. Ayaw niya na tayo ay magiging matuwid. Ayaw niya na makinig tayo sa mga payo sa atin ng ibang mga ustad. Ang gusto niya, nakikinig tayo ng music palagi, nakikinig tayo ng mga chismis. Kaya makikita mo pag nagchismis ng tao, masarap yung pakikipag-usap niya. Pero pagtalikod niya, subhanallah, nagsisisi ang tao. Bakit? Dahil wala na si Iblis. So yan, ang mga gusto ni Iblis. Huwag tayo magpatalo. Palagi, kahit maliit man ito na kasalanan, ito ay dapat iwasan ng isang mananampalataya dahil ito ay napakadelikado. Ang paggawa palagi ng kasalanan, gaya nabagit natin, ito ay magiging tuldok sa puso niya. Paggawa, panatili, gumagawa ng kasalanan hanggang yung puso ng isang tao ay umitim at makikita mo ang tao, payuhan mo, magagalit pa. Bakit? Dahil matigas na ang kanyang puso, umitim na ang kanyang puso. Dahil ito sa tinatawag na pananatili niya doon, nalunod na siya doon sa paggawa ng kasalanan, kaya nakagawa na siya ng malaking kasalanan hanggang sa tinatawag na natuldukan na ang kanyang puso. La hawla wala quwwata illa billah wa na'udzu billahi min dalik. Nawa ay patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay bilang tayo sa mga tao na nakagawa ng mga kabutihan sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah at ito ay maipagpatuloy natin. Patawarin tayo sa ating mga pagkakasala, gatipalaan tayo sa ating mga kabutihan, ibilang tayo sa kanyang papasukin sa paraiso, sa pinakamataas na kanyang paraiso, ang Firdausul A'la. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.